Wa mo matingala mga igsoon nga naay mga tao nga sayon ra kay nila nga makadungog sila sa tingog sa Holy Spirit. Ang uban maglibog pud og tinuod bagyo ka na nga makadungog ta sa tingog sa Holy Spirit, no? Di ba ka na siya paranoid o iyahara ng istorya-istorya? So makapangutana ka, no? Ako before no, nakapangutana ko. Kay ang mga naka-mentor nako, nag-flow gyud sa Spirit. Unusual gyud kayo ang kanang ilahang favors Ginoo nga nag-uban sa ilaha, unya nakita gyud ako nga nagyud pabor unya, and most of the time unya gyud sila unsa may guidance, unsa may wisdom sa Holy Spirit nga gihatag sa imo brad, pastor, sis. Sige ko paminaw sa sud nako. Wa mo gyud ko nadunggan. So akong gibuhat, sud kog IBC mga igsoon, diretso ko sa library sa IBC, akong gipangita didto tanang mga libro unsaon pagpaminaw sa tingog sa Holy Spirit, din wa jud ko'y nakit-an. Daga na sa kus OMF o sa PCBS, mga Christian bookstore ba, nga mangita kog libro nga magtudlo og unsaon pagpaminaw sa tingog sa Holy Spirit. Wa jud ko'y nakit-an mga igsoon. So what I did is naniid na lang ko sa mga tao nga nakadungog sa tingog sa Holy Spirit. Naniid ko, I observe their lifestyle, ang ilang discipline nila, akong gi-observe tanan, and then nisunod ko sa ilang mga gipangbuhat mga igsoon nga nagfast po ko. Then later on, akong na-experience ang pagpaminaw sa tingog sa Holy Spirit. It all begins sa dihang moingon ka, Father God, tudloi ko nga makadungog ko sa imong tingog. Diha ra gyud nagsugod ang tanan mga igsoon sa usa ka prayer nga akong gipangandoy sa akong kasing-kasing nga niingon ko sa Ginoo, Father God, tudloi ko that I can hear your voice accurately. Kaysa ako nang gikaingon last Sunday, hearing God's voice is a skill that needs to be developed. Skill na siya mga igsoon nga kinahanglan natong i-develop, kay kumuingon sa kog skill, kinahanglan na natong praktison. So atong team karon is distinguishing God's voice from our own thoughts. Now, una sa tanan, kining atong utok na to, portindaghanang thoughts diri. Portindaghanang klases paguna-una nga musud sa atong ulo. Ang problema ron, unsaon na to pag-segregate. Unsaon na to pag-discern. Unsaon na to pag-tanaw nga kining klase sa panghuna-huna gikan ni tingog sa Holy Spirit or dili. Kaya kung di ka kamao mga igsoon, palpak yun. Daghan kitag sipiat ani. So, this morning, I will give you 10 key principles to hearing God's voice. First principle nga kinahanglan natong mahibaw-an kung gusto tang makadungog sa tingog sa Holy Spirit is we have to know that God is communicating to us 24/7. Wala gyud siya masipyat mga igsoon pag-communicate sa atoa. Okay? Nakiistorya siya sa ato. Ang problema lang, we don't know His language. Sa ako nang gikaingon, tagaan ta mong background gamay ka atong last Sunday, ni anak ko sa inyo ha, nga ang Dios, Espiritu. Take note ha? Ang Dios, Espiritu. Ang iyang voice, small, still voice. Okay? So, small siya, sabi ni Sir, perting gamaya, still pag yun. So, dili yun dali-dali ni mo mapaminaw kung dili ka mo draw closer sa iya ha, in terms of intimacy. And if you will not pay attention deep within us, di jud nimo madungog yang tingog. Now, God, again, balikon ako, is a spirit. Espiritu ang Diyos. So, kay Espiritu ang Diyos, ang iyang language nga gigamit, spirit pod. Problema ni kay di man in English. Di pod hinapon. Dili pod binisaya. Di pod tinagalog. So, ang language niya, spirit. Unya, gihonghong pag yun. So, dili basta-basta ni mo masabtan. Imagine na, nag-practice kag Chinese. Naglisod pa gani kag sabot sa ininsik, gihonghong pag yun sa imuha. So, dili-dali-dali. So, again, we have to know God's nature. God's nature is, unsa man siya? Spirit.
spirit iyang nature, ang iyang language pod, spirit pod. Ang iyang voice, still or small, still voice. Now, the first thing that we have to know nga unsaon na to pag-distinguish mga igsoon sa iyang voice sa atoa, first, ato sa ning tangtangon ning false concept nga ang Dios wala makikistorya nako. False concept na. Ngano mo ingon mo kung false concept na? Ang Dios, wa gyud siya masipyat og istorya sa tao. When we study the Bible, when we are going to study the Bible, gikas Genesis padung sa Revelation. Genesis pa lang mga iso, nakiistorya na siya sa tao. Padung sa Revelation, nakiistorya na siya sa tao. Ang sipyat mga igsoon, wala sa Dios, naas toa. Nakuha ko ninyo? Wala ang sipyat sa Dios, naas ato ang sipyat. Kaya kung atong basahon ang Bible, nakiistorya siya sa tao, Genesis pa lang, padung sa Revelation, nakiistorya na siya. Okay? So, karon ang sipyat na sa tua. Nga naman, wa man takaila niya. Una sa tanan, di gyud ka kadungog niya kung nagpuyo ka sa. Balikon ako, di gyud ka kadungog sa iyang tingog kung nagpuyo ka sa. Unsa may imong gikinahanglan? Kinahanglan ta gitawag og unsa man salvation. Ephesians chapter 2 verse 1 unsa gisulti diha, ang tao nga nagpuyo sa sala patay. Romans chapter 8 verse 6, ang tao nga carnal patay. So a dead person dili jud na siya makadungog sa tingog sa Ginoo. In the process of making him alive or in the process of quickening nga mo'y gitawag natong salvation, ma-awaken ang gitawag natong spiritual senses. Take note ha? Ma-awaken ang imuhang gitawag nato nga spiritual senses. Ngano man, ang atong lawas kini natay gitawag nga 5 physical senses. Pero within you, within me, within us all, naatay gitawag nga 5 spiritual senses also. And we have the capacity within us to hear God's voice. Problem lang, we are so conscious to the physical material world. Take note ha? Conscious kay ta, aware kay ta sa physical material world. Unya ang atong gigamit sa pag-relate sa physical material world is ang ato ang 5 senses. Wala ma-awaken sa atoa ang unsa man, ang ato ang inner awareness. Wala ma-awaken nga naman because we are living in a state of sin. And in the sight of God, we are dead. Patay ta ato bangas Ginoo. Nagpuyo ka sa patay ka ato bangas Ginoo. Carnal ka nga Christian ka pero carnal ka, patay ka pong ka in the sight of God. So in other words, dili ka makatap sa small still voice sa sod. But once we experience salvation, take note ha, once we experience salvation, pag experience mong salvation, gitagaan tas Ginoo capacity to hear His voice. And yet, dili pa nato ma-discern ang iyang tingog sa daghang ay thoughts, thousands of thoughts nga na sa tong ulo. Maglisod pa tag-discern. And yet, some of our decisions and actions are guided by that unseen force sa atong kinabuhi nga nasa sulod na to. So, sa dihang na born again ka, naka-experience ka sa gitawag na kong salvation, naa na kay kapasidad nga makadungog sa tingog sa Holy Spirit. Take note ha, naa na kay capacity o abilidad nga makadungog sa tingog sa Holy Spirit. Only lang kinahanglan pa nimong praktison kay mao pa may pagka-born again nimo. Balikon ako, na mga tao nga sayon ra kay nila makadungog sa tingog sa Holy Spirit, naapoy mga tao nga naglisod gyud sila paminaw sa tingog sa Holy Spirit. But number 1 principle nga kinahanglan nato mahibaw-an, ang Dios wala gyud mapakyas. He is communicating to His people up to now 24/7. Problem is, we are not tuning in to His voice. Wa ta maka-tune in sa iyang tingog. So, principle number 1, God desires communication with His people. Okay. Under number 1, mga igsoon, sa ako nagikaingon sa inyo ha, gikas Genesis, padung sa Revelation, communicate na siya sa tao. Okay? Ni John, nakikommunicate na siya. So, in other words,
God's voice is not hidden. Okay, palihog sa ablis yung Bible, Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Balik ko basa. Sa daghan ug nakalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan. Ngadto sa akong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Dos, apan niining kauluhi ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagi anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kag kinsa usa gibuhat niya ang kalibutan. Ito una mga igsoon, sa Old Testament, problema kayo. Nga naman, ang Dios, makiistorya siyang katawhan, pinaagi siyang propeta. So, propeta ray makadungog stingog sa Ginoo, pagkadungog niya stingog sa Ginoo, isulti niya sa mga katawhan. Pag-abot sa New Testament na usab. Usab mga igsoon, unsay isulti? Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. In the past, God spoke to our ancestors, to the prophets at many times and in various ways, but in these last days, He has spoken to us by His sons. Kaniadto, nakiistorya siya sa mga propeta, pinaagi sa mga propeta. Karon, nakiistorya siya sa atua, pinaagi sa iyang anak. No, asa man iyang anak? Nasulod. So, naaman ang Son of God sa ako, naaman si Jesus Christ sa ako, naapod sa inyo ha. So, each one of us, gihatagan tag kapasidad o abilidad sa Dios nga makadungog sa iyahang tingog. Okay? So, again, balikon ako. Kaniadto, propeta ray makadungog. Pero karon, God's voice is not hidden. Nga naman, because the Lord Jesus Christ lives and dwells inside of us. Madungog na to iyang tingog sa sod. Okay? So, karon, number 2. Number 1 principle nga atong kinahanglan mahibaw-an, unsa? Tangtango na to ang klasis pangunaw-una mga igsoon nga ang Dios wala makiistorya nako, nakig-istorya siya sa toa. Wala lang ta kahibaw unsaon pag-tune in sa saktong frequency. Okay, number 2. Principle number 2, position yourself to hear God. Kini atuan na ning responsibilidad. Usbon ako, kining number 2 mga igsoon, atuan na ning responsibilidad. Dili ni responsibilidad sa Dios. Ngano man, ang Dios sa ako nang gikaingon, nakikstorya siya sa tao. Pirmi, ang problema na to, wala tay panahon maminaw. Wala tay panahon maminaw. Ani man gud ni mga igsoon, tanawa ha. Ang Dios naa siya on a certain frequency. Mura bag radyo ba? Kung muingon kag maminaw kag DYFM, unya naa ka sa AM, di jud ka kadungog sa FM, kundi nimo i-tune in ang imong transistor sa unsa man sa frequency sa FM. Imo nang tuyokon i-tune in nimo sa frequencies FM para makadungog kag unsay naa sa FM. Kay kung naa ka sa AM, unya pagkaman nag-expect ka makadungog sa FM, di jud ka kadungog. So, principle number 2, atuan ning responsibilidad. Position ourselves to hear God. Under number 2, eliminate distractions. We may not hear God because we're too distracted by life's noise. Tangtango na to, tanang nakababag. Unsa ni distractions mga ison? Tangtango na to, tanang nakababag sa atua nga dili ta makadungog stingog sa Ginoo. Moingon kang wa kay oras, no? Dili kong tuo ana ngano man. Wala nimo tagaig priority, pero ang imo ng tagaig priority, mahimo gyud na nimo. So, palihog og open sa Bible. Psalms 46 verse 10. Psalms 46 verse 10. Pwede po basa sa English? Ana Rose? He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth." Tanawa ha, ang iyang voice
small, still voice. Psalms 46 verse 10, unsay gisulti? Be still and know that I am God. So, sa di pa na to i-define ang stillness, mao ni mahitabo na to. The moment we put ourselves in a state of stillness, we access the zone of knowing God. We access the atmosphere of God. We access the very atmosphere of God. Pagsud nimo sa atmosphere sa Ginoo, pagsud nimo sa environment sa Dios, we start to know who God is. In other words, naay unveiling sa truth sa sud nimo. Take note ha, naay unveiling sa truth sa sud kinasuluran nato. We read the Bible, we read anointed books, and yet we hear that small, still voice within us confirming what we are reading. Nag-confirm sa ato ang unsa itong gibasa. Now, pagbasa pa jud nimo, na kay nabasahan, nga nihila ka, na-touch ka. It's the voice of God. Kay lahi ra ba ni siya makikistorya? Every time na siya musulti sa imo, patyon ra ba kaniya? Kasi pasabutan yung mga pastor, mga patyon kaniya. Every time na siya musulti, na ginasay kinaiya nimo, na agyoy kinaiya nato, nga iyang ligsan. Na ikaw mismo makaamgo ka, makaim ka. Tinuod bitaw gyud, diferensya na bitaw gyud ko diferensya ani nga area. Si kita mo. So every time we hear God's voice, we are changed. Usab gyud ta mga igsoon. Every time we access God's realm, God's atmosphere, God's environment, especially the moment we hear His voice within, mausab gyud ta mga igsoon from glory to glory. Ang key diri is stillness. Ato am ni responsibility. So unsa tong number 2, unsa tong principle number 2, position ourselves to hear God. Ikay mo plaster sa imong kaugalingon sa man ato. Tanawa ha. God's voice is stillness. God's voice, unsa man? Still, small. So, unsa may buhaton nimo? Unsay frequencies Ginoo? Stillness. Mao na frequency niya. So, unsaon man nato diri? Ato i-tune in sa state of stillness. Unsay pasabot mo na stillness, pastor? Part sa definition sa stillness is highly relaxed. When you are so relaxed that you are aware of your surroundings, aware of the silence within, unya wala ma-engage imong thinking mind. Unsa man na siya, mo na right condition mga igsoon nga makadungog kasi ang tingog. Usbo na ko ha, practical ha. Gusto mong practical gyud kay nga pamaagi nga madungog niyong tingog sa Holy Spirit, magsugod tag kadlawon. Ari kita magsugod kadlawon mga igsoon, ang training sa Holy Spirit sa kuha, gasugod jud ko kadlawon. Og dili man gani kadlawon kanang lawom ang gabi itug na tanang tao. Ngano man? The silence that we hear outside, it resonates to the silence that is within us. Ngano man? Tanawa ha, ang tao sa surface mga igsoon purtigyong gubuta. Ang atong mind purting gubuta. Thousands of thoughts nag-flow sa imong utok. And yet, underneath sa imong thoughts, nga perting gubuta is a state of silence. Sa sud, sa ilawom sa atong huna-huna nga perting gubuta, ilawom ana, sa kinailaw man ana, na-silence niya. Now, kung mumatakag mumatatag kadlawon, we position ourselves in the right atmosphere to hear God. Gano man, once we pay attention to the silence in our environment, it awakens that silence deep within us nga na-embed sa sud nimo. Mo resonate na siya. The moment mo resonate na siya, you will be so highly relaxed. When we are so relaxed na gani kay kastanan, diya, matagak ang creative insights, divine ideas, gagkikas Holy Spirit. At tuam lang trabaho mga iso na pagtangtang sa tanang mga distractions. Pero kung kamauna ka,
Mo silence imong kaugalingon, pwede na nimo mahimo bisag alas 8, alas 9, alas 10, alas 12 udto, basta kamao lang yung ka mo relax. Kung kamao na ka, mo piyong sa imong matag, maminaw sa sud nimo, mahimo na nimo bisag unsang orasa. Pero kung nagpractice pa ka, buhata sa kadlawon. Kay dako kay tabang mga ison ang kadlawon. So again, what do you mean by silence, Pastor? Silence is awareness without thought. Pure awareness without thought. Nga naman, muingon ko, pure awareness without thought. Ani man gud ni? Di man gud pwede nga ma-aware ka and yet you are thinking at the same time. Di sad pud pwede nga you are thinking right now and yet you are aware. Di na pwede mga igsoon. You can only pick one. Oh, take note ha. We can only pick one. Unsa man? Gusto ka ma-aware, aware ka. Di na nimo dunganon, di na pwede nimo dunganon ang duha. Kasagaran mga igsoon, kung atong tun-an og mining gitawag natong insanity, ana magyud tay psychologist diri. Kung ato nang tun-an og mining insanity mga igsoon, those are people who does not know how to stop their thinking mind. And transformation, kini ayaw mo kalimot ani, transformation is the ability to go beyond your thinking mind. Transformation is the ability or enlightenment or salvation is the ability to go beyond our thinking mind. The moment mo gawas ka sa imong huna-huna nga nagsigila galing, kamao gani ka mo gawas anak niya, diha. Mga igsoon, restored yun imong sanity. So, balikon ako. Pastor, what do you mean by stillness? Stillness is awareness without thought. Example, usa ka tawo nga busy kay sa iyang huna-huna ba? Dili siya aware. Take note ha. Dili siya aware. Busy kay siya sa iyang huna-huna. Sa ka-busyness sa iyang huna-huna, nasa kanabitong focus kay sa iyang gibuhat ba? Focus kay sa iyang gibuhat. Bisag kung saan mo tawag, ana niya, di na siya kadungog. Busy man siya sa iyang huna-huna niya. Kunya, kana pun tao po nga, am I making sense mga igsoon? Tanawa ha, kung busy sa kay ka, naglakaw ka sa daan, busy kay ka. Dili busy sa imong gibuhat. Busy sa utok. You are so busy in your head. Busy kay ka. Labang ka, imong amiga ni mo ni, uy, Sister Mincy. Si Sister Mincy, nagtanaw sa imo ha, nilahos lang. Blanco. Bungol ka, buta pag yung ka at the same time. Nga naman? Dili man ka-aware. Nakuha ko yung mga igsoon. Dili man ka-aware. So, dili pwede. Kung aware ka, yun ka. Kung naghuna-huna ka, di na pwede dunganon. Okay, kung mulabang ka sa daan, yes, you are so busy thinking. Patay. Patay, igsoon. Ligsan. Now, again, balikon ako. Being aware is being present. Alang, simplify na itong mayo ha. Being aware is being present. Being aware is being alert. Nakuha ko yung mga igsoon. Nasabtan niyo akong punto. Pero pag aware ka, makita mo beauty sa imong surroundings. Madungog nimo ang tingog gangis. Bisag naa ka sa syudad. Lagi gangis diri. Ang taka ng kapastor, why gangis diri oy? Madungog nimo. Ang imong senses nimo aware man kay ka sa imong palibot. Now, kana nga awareness mga igsoon, ato nang tugutan ang Holy Spirit nga ma-heighten na siya. Pagka-heighten na niya gamay lang. Start to access God's voice inside. Mabitaw na mo ingon ta, nindutas presensya sa Holy Spirit. Uy, nindot kayong presence Holy Spirit. Now, the word presence, gikan sa word present. Ang word presence, gikan sa word present. So once we experience God's presence,
change gyud ka. Ngano man? Naputol man imong past conditioning. Instead of living in the past, gidala man ka sa Holy Spirit sa present. Kaysa ako nagikaingon ganina, being aware is being present. Being aware and being present is unsa man? Alert at the same time. Og wa ka sa past, naapo ka sa future. Birahon man sa ka sa Holy Spirit sa imong expectation sa future. Dalhon man ka sa present. Sumawa imong anxiety. Nakuha ko yung mga igsoon. Anxious kay ka. Na-consume ka sa anxiety. Ano man? Nahadlok man ka sa ugma. Nahadlok ka sa ugma. Sa ugma nga wala pa diha. O nagsige ka guna-huna sa kagahapon nga dugay rang nilabay. Hello? So ang tao mga igsoon, kung wa siya magpuyo sa past, nagpuyo siya sa future. The loss of the present moment. Take note ha, kaya nagtudlo magita repositioning ourselves in hearing God's voice. Now we need to remember this one. The loss of the present moment is the core of illusion. Ang pagkawagtang sa present moment, mauna siya pundasyon sa pagkabuang sa tao. Ano man? Magsige naman kag lingers kagahapon mo. Dahil usa nagsigig. Huna-huna siya kagahapon. Abi kay gibuwagan siya ang bana niya nga palakiro, palahubog, pananaaw na lang po niya sa tanang bana, palahubog. Kakita siya mga banang asawa nga mag-holding hands. Sa aday, giila na yung kaana. So, ano man, ang iyang glasses niya, lahi ng color. Take note ha. The way he sees life. Ang naghatag og color sa iyang pagtanaw sa kinabuhi is his past prison conditioning. Ang usapod, nagsigipog, nagapos po sa ugma. Napuno og kabalaka. Magunsalan ta, ani. At una, sa wapay kwarta, may hilak, magunsa ka ko sa ugma, no? Wag yung ko'y kwarta. Karon nga daghan na sa kwarta, nag-uulan gyapon siya. Basig mahurot, no? Naghimo ra gyud kag problema, mao lagi na mga igsoon nga. So wa pa kay kwarta, nahadlok ka, kay wa kay kwarta. Sa naa kay kwarta, nahadlok na po ka, mahurot mong kwarta. Sa ato pa, dili ang kwarta ang problema sa tao, ang atong kahadlok. So nakita ninyo how important it is to live and dwell in the present moment. Relax mga igsoon, kinahanglan sa ta. In taon mga igsoon, pag-date sa sa inyong bana, uy, sa inyong mga asawa. Pangaon mo mga nindot ng mga restaurant sa Cebu, ana niya, magsabot mo sa imong bana baron, sa imong asawa, niya imong ingnon nga, day, kana bitaw, magpamasahe bitaw ko mga igsoon, kaya ako, hangul man jud kay kong masahe, kanang, ganahan jud kay ko magpamassage ba. Suwayan bitaw ko ng massage sa IT bitaw nga igsoon nga tag sa kalibo. Mahal namang masahe ron. Kay kung adto ka magpamasahe sa tag 350. Praktisan man ka, di pa man ka maumpis nit. Kay sa kadugay na nakong pinamasahe, makabantay naman ko nimo og bag-o pa ba ka, nagpractice ba ka, karaan ka. Maniguro gyud ko ini mo adto ko kanang magpamassage ko Cebu mo iso moingon jud ko kanang miss kanang imong i-assign sa ako ba kanang bag-o pa na ay ko tagaig bag-o ha kanandaan gyud ha nga kamao kay makasakop ra ba ko ma'am og kanang kuan ma'am kanang bag-o pa nagpractice ganahan man kay ko nang masahe mga igsoon kay inig massage ma-feel man akong utok mo ana man ko Father God salamat kay nindot kay iday uy kanang relax bitaw kay ka diha nimo madungog tingog sa Ginoo pero inig uli ni musbay, inon ka, why so datong bugas? Mao ni mga problema ron. Mga igsoon, mga yabang tana. Ang atong unahon, no? Maminaw sa tastingog sa Ginoo sa sod. Minaw tastingog sod. So again, balik ko na ko. Ayaw mong kalimot nga ang kanang intelligence sa atong thoughts, fraction na siya compared sa atong consciousness. Take note ha?
The moment we are aware, the moment we are conscious of the present moment, we access divine intelligence. Nga mo ingon mo ka we access divine intelligence? Wa naman ka mapriso sa imong limited mind. Wa naman ka mapriso sa imong limited mind. Kano? You take time to develop yourself spiritually. Nga naman, ang pagpuyo sa present, mga igsoon, skill po na siya. Dili man po, di, kasagarang tao. Kung di siya mo, puyo sa kagapon, ari na siya sa ugma. Nakuha ko yung mga igsoon. So we need to position ourselves. Balik ko, paspasan na to ha. We need to position ourselves to hear God. Under number 2, we need to practice stillness and solitude. Balik ko abis yung Bible. Luke chapter 5 verse 16. Balik ko basas binisaya niya, ibasa ra gud ni Ana Rose English. Kita na mo station niya 5:16. Lucas no? Oo. Apan siya mipahilit ngadto sa mga awaaw ug nag-ampo. Dawa, Jesus, balik ko basa sa English. But Jesus often withdrew the lonely places and prayed. Di mang yung kakapray kung di ka mag-inusara. Bisag na minyo ka. Pangita yung panahon. Nindot man kayo na magdungan mo sa imong paris o kampo, pero pangita yung panahon nga ikaw ra gyud ug ang Ginoo. Ay mong kalimot mga isa, tagaan mo nindot kayo nga pamaagi kung saon ninyo pag kanabitawng ampo. Ano ha, tanawa. Ay mong kalimot, diba ni-share ko ninyo before. The Bible is the Word of God in written form. O din, share ko ninyo ano. The Holy Spirit is the Word of God in quickened form. You and me, you and I are the Word of God in living form. Creation is the Word of God in created form. So kung mo behold kas dagat mga igsoon, mga bukid nga nindot kayo niya, ikaw ra usa. Paabtag ko sa oras nga magsige lang kag tanaw. Mao gyud ako sekreto anto na madto ko pantalan magsige ra kog tanaw sa dagat mga igsoon. Ninduta nila dapat ani Ginoo. Istorya ko sa Ginoo ba? Something within me connects to what I am beholding. Something within you connects mga igsoon to everything in your surroundings, and then you realize that in your surroundings, they have a consciousness. Di man na mabuhi ng kahoy kung wala na yung consciousness ng kahoy. Nakuha ko yung mga igsoon, kanang isda diha, di man na mga buhi kung ay kinabuhi diha. So madugay ni mong tanaw ang mga igsoon, na mapukaw sa sud nimo nga mo connect sa ila, then we experience that state of union with God's creation. Makasud gani ka nang gitawag na kog conscious union with God's creation. Ang sunod ana mga igsoon, conscious union with God. Once ma-conscious gani ka nga ang Ginoo naa sud nimo, ma-conscious gani ka nga usaratas tanan diha sa Dios, makita na nimo imong kaugalingon sa imong isig katawo. So sa dihang mag-inusara ta, imong yung sundon, bisag kada gabi ilang 15 minutes of reflection. 15 to 30 minutes every morning, mata ka, mag-reflect ka. Now, kining gitawag na kong small still voice mga igsoon, this is not an ordinary intuition. Higher ni siya sa ordinary intuition. Nga naman, ang tao, natay kaugalingong intuition, spirit man ta. Espiritu man ka. But once you have that relationship with God, nitap ta sa unsa man, taas-taas na intuition, which is the still small voice of God. Kano sa man na ma-develop? Spend yung ka quiet time. Mulakaw yung ka. Kung wala kay, di ka makapamalandong sa mo, mulakaw ka, adto ka, pantalan, tanaw ba kag nindot kay siniri, kanang magpabukid ba ka, magdaka sa imuhang sakyanan mo, adto ka dito sa Trans Central Highway, tanaw lang ka dito, reflect lang ka. Skayos Ginoo. 5 to 15 minutes. Ikaw ra usa.
Mga igsoon, perting ninduta ana, we start to access infinite intelligence sa sod. Ngano mo ingon ko infinite intelligence? Because you access the realm of God, the environment, the atmosphere of God sa sod nato. Wa mo gud gitudlo si religion god, kay gitudlo si religion god nga pangandam lang mo kay mga matay mo nga langit na ta. Wa mo gud gitudlo si religion god, ay nalan yung problema, ay nalan yung problema inyong mga kinabuhi ning kalibutan na kay biyaan ra ni nato tanan. Okay man na siya, pero ang ato diri ron ba? How are we going to manage our life while naapata diri? Muna mga igsoon, diri sa toa, our goal is not heaven. Our goal is to activate the mind of Christ, the mind of God, that infinite intelligence sa sud na to. Sa unsang pamaagi, Pastor? By practicing hearing God's voice. Eh, nakuha ko niyo mga igsoon? Unsa man ang pagsugod? Desisyon kasi mong kaugalingon. Ginoo, kumitado gyud ko, committed ko nga makat-on ko pagpaminaw sa imong tingog. Committed gyud ko Ginoo nga mo spend kong time alone diha sa imong presensya. So unsang principle number 2, we need to position ourselves to hear God's voice. Ang pagpangalagad sa Ginoo, exciting kaayo. Ang pagbuhat sa kabubuton, exciting kayo kung guided ka sa Spirit. Ako niyo Mason. Guided ka ba? Tingog na sa sud. Kay kung may tingog, mura ra ning organisasyong ordinary, Rotary Club ba? Tapok-tapok ta na, pagwapa-gwapa, pagwapo, party-party, nawa na. May pa magbubuwag ta na. May negosyo na ta. Dili man gud na ingon ana. We are here to allow God to express Himself through us, in us, and to all of us. Number 3, mga igsoon, align with God's purpose. Minaw ko ganinang Kuya Inan ko. Ayay, kakuyaw. Gikuyawan ko, kuya. Ibaw ka kung siya akong gikakuyawan. Basig mo lusot ang warrant of arrest pa. Warrant of arrest gikan sa langit. Pusasan ka, kuya. Nya ingnon ka, piniriso na karon. Wa na kailaing buhaton, magwali na lang kag magtudlo. Mo na gikakuyawan siya, kay nagsulti siya ganina ingko, guy naam din ni talents Kuya Inan mo sultis tubangan. Dako ra pong tingog. Hallelujah. So, align with God's purpose. Pastor, gitawag pagka-pastor. Nag-drive og tricycle. Usa ka tawo gitawag para magnegosyo. Unya nagpapastor-pastor. Pag-abot sa 15-30 mga igsoon, nilinya dito ang tricycle driver sa linya sa mga pastor kay mudawat man silang sweldo gikas Ginoo. Nilinya ang tricycle driver dito kay nagpastor-pastor man siya. Pag-abot dito sa tubangan sa Ginoo, gitagaan na to si pastor number 1, gisweldohan na siya, pizza 15, dara, pag pizza 30. Pag-abot na to kusa ka tricycle driver nga nagpastor-pastor. Ningon si kina istoryar niya. Ningon si Sino Pedro, uy, doy, wa man kas listahan. Wa matagig sweldo. So ang gibuhat niya, kay wa man siya sa listahan, naglibog na siya anong lisod kay iyang pagpangalagad sa Ginoo. Ang iyang gibuhat, magwali siya pagtuo, muinding og tithes and offering. Muwali siya pag-ampo, muinding og tithes and offering. Magwali siya, mubalik ng Ginoo, adto tapuson sa tithes and offering. Bisag asa na lang ka maminaw siyang wali, puro na lang tithes and offering. Ano man? Wa may pabor sa Ginoo. Kay kung tinuod kang gitawag sa Ginoo, bisag di pa ka may history kwarta. Tagbuon gyud si Ginoo imong panginahanglan. Nga katupong gitawag pagka-pastor, nagnegosyo, pero may bankrupt. Yan kasi ba? Ano ko yung mga ison?
Align with God's purpose. Principle number 3, if we want to hear God's voice, know your assignment. We have to know our life's assignment. O na diri, nalipay ko, kay nanatay bagong pastura, napuntay bagong pastor po, gatuwa dito sa likod, nagtago-tago. Wala lang musod, tuwa sa likod, mga igsoon, naglingkod. Na napoy daghang coming diri, gamay ra kay ning Toledo, mga igsoon. Ari ta manukad sa tagsa-tagsa na to kakausaban, o kausaban sa tong pamilya, kung gusto ta mutabang sa Toledo, Pilipinas. Ngano man, grabe kay corruption, no? Ato i-check atong kaugalingon, ngano man, the corruption outside is the reflection na sa atua. Muna mga igsoon, every time ka maggunit kag basura, una-una agyod, pila mo kabuok, pila ta kabuok, midungag labay ka ning orasa, no? Corruption man na, it's a form of corruption. Corruption na mga igsoon. Duty ni mo alas 8, out ni mo alas 5, nisud ka alas 9. Corruption ya po na. Nakuha ko yung mga igsoon. Nasabtan ninyo mga igsoon? Nga nung wa may mo invest sa basilan. Una-una Ako, butantag. Si Stirminsi, multi-billionaire. Ako sad, di na lang ako si Kuinan, multi-billionaire. Hagad sila dito sa tawi-tawi o sa basilan nga mo invest dito og nindot ka mga negosyo. Musud sila. O dili oy. Walay tao nga nasa saktong una-una. Musud kag negosyo dito. Ano man? Mutong ka sa gobernador, mayor, barangay kapitan, konsihal, mga pulis. Napailain manuktok ni mo ni kagabi. Unya kada buwan, patay mo negosyo. Nga isunwa na may balaod. Nga naman, ang gisandiga na to, nga mo implement sa balaod, mauna may number 1. Number 1 nga nangurap mga igsoon. Ikaw, ganahan ka mo check-in og hotel nga gi-violate nila ang law of cleanliness. Unsa pasabot nimo og law of cleanliness, pastor? Hotel 5-star pag-abot nimo didto. Check-in nimo, ang CR wa mo flash. Uy, magpabalhin kong kwarto, uy. Ibalhin ko ninyo kwarto di ko diri. Unsa ni 5-star? Or all the stars are gone? Ikaw ko yung mga izon. Kana law of cleanliness lang na. Muna mga izon, nobody invests to a city, to a country where law is not implemented. Pag kurap gani, walay mo sudi ha. Ano man? Sa ato pong kinabuhi, tanaw na tutong kugalingon. Ano wa mo kita mahawas kalisod? Ano man ni? Wa mo invest ang Ginoo. Ano wa mo invest ang Ginoo? Kurap man ta. Di kasaligan. Na mga kwarta nga para aning projika. Uy, gigamit man dito. Unsa man na siya? Unsa tawagan na? Malversation mo siguro na. Wa ko pasayop. O di ba, Tibibi? Like son, it's about time to wake up. Sugdan na ito sa kugalingon. Kung gusto tang tabang sa Pilipinas, gusto tang tabang sa Toledo. Ato sugdan sa kugalingon. Accountingon na ito atong kaugalingon. We have to be accountable sa tanan natong action o tanan natong gibuhat. Ay, kuha ko niyo mga igsoon. Align with God's purpose. We have to know our assignment. Nga naman, tanawa ha, once we know our assignment, it will be so easy for us to hear God's voice. It will be so easy for us to hear God's voice once we know our assignment. Mulinya ka dito. Kung asa ka gitawag, pag-abot nimo dito, Sir, ma'am, unsay ako ang trabaho ron? Tagaan ka. Pero milinya ka, mga igsoon,
Tuwa ka gitawag, pananom kamuti, nga dito ka nilinyas pagkapastor niya, nangay kang assignment dito sa Holy Spirit, wa kay assignment madawat. Wa magkaslistahan dong. Pero kung naapil ka, dito ka nilinyas sa imong calling, ang pagpaminaw sa tingog sa Holy Spirit, dili lisod. Muna mga igsoon, each one of us, gipakataw ta, aning kalibutan na with a purpose. With a specific and unique assignment. Align with God's purpose. God's communication is tied to His plans for us. Ang iyang instruction, ang iyang wisdom, tied up na mga igsoon sa iyang plano o purpose sa imong kinabuhi. Gusto nimo makuha ang listahan sa atong assignments kinabuhi. Mangutana tas Ginoo, Father God, unsa man day plano nimo nako? Diha. So, ang reflection nato diri, we have to ask ourselves, am I walking in my purpose? Mo ni pangutana nimo si Mukul, am I walking in my assignment? So, ang mga tao nga mahatag na ko ninyo sa Bible, mga igsoon, nga mga tao nga naglakaw sa ilang assignment or naka-align sa planos Ginoo, si Moses, si Esther, si Paul. Mao ni mga tao nga nakalakaw sa ilang calling, naglakaw sa ilang special assignment. Number 4 principle is, gusto jud ka ma-distinguish nato ang tingog sa Holy Spirit sa atong una-una, kinahanglan kita motubo mga igsoon. Grow in spiritual maturity. Kanang bata, kita kas bata nga nadagma, imo pa nang bunalan. Kay baon nagyud kang bata na nga mao ginay buhaton niya, imo sana siyang yaw-yawan di na kasabot. So unsa may buhaton nimo, imo sanang patubuon. Pare, abot na niya saktong edad, makasabot na siya. So, si buhaton nimo, ayaw nag-imain ang iyang sipyat, paimna nagmay gatas. Kulatahon na to. Di na mao. Sahay magod atong dinalhan sa karaan, dalhon na to simbahan, adi magsilbi. Na yung mga pastor, mga igsoon, ang dinalhan sa simbahan, murag nagkulata sa ilang kaugalingong anak, magsigila pangasaba niya, i-mention na yun ang ngani mo dito sa pulpito, nang layas ang mga tao, susamas karaang mga anak sa kaniadtong panahon mga igsoon nga, inigtungtog 16, 17, magminyo dayon kay manglayas na sabay. Manglayas na sabay, pastor po nga hingasaba, layasan sa membro. Manglaya sa membro, kay makasabot naman, oy, laina sa ato, oy, gitunong sa mi ato, oy. Pwede rin ba may istoryahon? Grabe man sad. Oy, intimano, mapud mi ni pastor. Layas. So, sa tubuhaton, patubuon, paimna lang ng gatas, ay na naguna-unaan na iyan diferensya. Ano man, mutubo na gani na mga igsoon, muhamtong na siya, makasabutan na siya later on. Palagi kong abis ang Bible, Hebrews chapter 12, verse 12, 13, and 14. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. 13. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled. Hebrews na siya, Day Anaros, Hebrews 5. Hebrews 5, verse 12, 13, and 14. Gire, basa, Day. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings about righteousness. But the solid food is for the matured, who by constant use may train themselves to distinguish good from evil. Hebrews 5.
5:12 ba? For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not strong of meat. Verse 13, for everyone that useth milk is unskillful. Unskillful. Take notes, the word gigamit ha. Unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Verse 14, but strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Now, Hebrews po mga igsoon, chapter 4, verse 12, gingon pagsulti diha po, the word of God is sharper than any double-edged sword. The moment it enters within us, it helps us discern our thoughts, intents, and motives of our hearts. Pag naan ang pulong Ginoo sa sod nimo, it awakens inner awareness within us and helps us to be, unsa man, discerning. Maka-discern ka og unsay error, unsay tinuod. Ma-discern nimo og unsay thoughts nimo og unsay voice sa Holy Spirit. Now, if we want to hear God's voice sa accurate nga pamaagi, we need to grow spiritually. Now, again, talking about growth, ayaw mo kalimot sa 5 growth factors ka akong gihatag sa inyo last time ha. 5 growth factors, kaya naghisgot mo kita diri, growth in spiritual maturity. Number 1, kung gusto tang mutubo, never run away from discomfort. Ayaw yung dagan sa mga sitwasyon nga dili ka komportable. Nganoan? When you are uncomfortable, diha ka mutubo. Go where the expectations or go where the demands are high. Growth factor number 2. Growth factor number 1, never run away from discomfort. Growth factor number 2, go where the demands are high. Number 3, never run away from situations that provoke you. Si pasabot na, pastor, ayog dagan sa mga sitwasyon nga makaprovoke sa imuha. Kana bitaw, maminaw ka og mga insights bitaw nga ma-provoke ka to think, ma-provoke ka to analyze, ayaw yung dagan diha. Nga naman, diha ka mutubo. Never run away from conditions that will push you beyond your limits. Diha gyud. Nga naman, i-push yun ni mo imong kaugalingon. Nga naman, kaya kung di na mo iduot imong kaugalingon, di mo kamtubo. Go where the pressure is on to study, to learn, to change, to perform. Ayog dagan's pressure. Nga naman, mutubo ka diha. Naghisgot man ta diri gyud no mga igsoon of growth in maturity. Always remember that growth and comfort cannot coexist. Take note ha, growth and comfort cannot coexist. Kining pagtubo o kining comfort, kahayahay sa kinabuhi, di na magkuyog. Gusto ka nga mutubo spiritually, naagyog kay sakripisyo. Naagyog kay sakripisyo, mga igsoon. So once we stick to our daily routine, kanang imong daily routine nimo, mo na'y backbone sa imong spiritual breakthrough. Kanang imong daily routine nga gisunod-sunod nato kada adlaw, mga igsoon. Mo na siya haligi sa atong gidevelop nga skill nga mao ang pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, observe the few who live and walk in the realms of the Spirit. Observe their lifestyles. Observe their disciplines. Tanawa unsa ilang habit nila. Duplicate their habit. Duplicate the discipline. Mag-expect ka nga mulakaw ka in the Spirit. Mag-expect ka nga mo-flow ka in God's wisdom. Mga igsoon, ayaw mong kalimot sa law. Nga, importante kay sanan. Nga no man na sila, ni champion man na sila because they know the law of preparation. Gusto ka mo flow sa wisdom? We must know the law of preparation. Gusto ka mo lakaw sa Spirit? We must know the law of preparation. We have to be prepared all the time. So muna diri mga igsoon ko, study.
Ang religious mga igsoon, butang nga kinahanglan tun-an, giampo ra, di man na pwede. Ano ko yung mga igsoon? Kung mo eskwela ta, unya magsigilan tag-ampo, ahagbong. Kinahanglan balance sa tuang study life o prayer life. Spiritual life, mga igsoon, mao gihapon. If we want to walk in the Spirit, we have to study. If we want to be happy, we have to study. If we want to be healthy, we need to study health. Tuna na to na. Part na siya preparation. No, naghisgot man ta growth in spiritual maturity. Naon sa may relationship ani. The moment we grow spiritually, kay gihimo man nimong goal ang development sa imong spiritual consciousness. Gihimo man nimong goal ang development of the mind of Christ. Mo lagi na sa ako nang gikaingon. Kung gusto jud ka nga magpalawom sa imong relationships Ginoo. Sa mga tao pod nga nagpalawom sa ilang statement, nagpalawom sa ilang relationships Ginoo, who possesses a critical mind, always engaging in critical thinking nga mga ideas. Dili gyud mo malain ani, heaven is not our destiny. Heaven is not our destiny. Because heaven is our home. Our destiny is the development of spiritual consciousness, the development of the mind of the Christ within, the expression of the life of the Lord Jesus Christ. Maunay atong goal. Development sa atong spiritual life. Kung religious ta, nya old time religion, magpaabot na lang tag mamatay ta para mangadto tas langit. Na di man na mao. Di man ka ma-develop ana. Di ka ma-develop spiritually, di ka ma-develop intellectually, di ka ma-develop physically. Nga naman. Kaya mo ingon naman lang kabahala ng Ginoo. O di na pwede. Nakuha ko yung mga igsoon. Kana mag-drive kay sakyanan sa daan. Kung banggaan ka, awag ka mahimo no. Pero wa man sige mo bangga nimo pod nga naa sa saktong una-una. Nakuha ko ninyo. Pagsulti niya nga let us make man in our own image after our likeness and let them have dominion. Mga igsoon, kung ato nang palawman ang dominion diha, malisang ta. Nga naman, the word dominion is sovereignty. Now, when we talk about sovereignty, kaya naghisgot mo itag maturity dire, related man eh. When we talk about sovereignty, layman lang o binisaya nga pagkastorya, kontrolado sa Dios ang tanan. Karon kay gihatag man niya sa tao. Sa ato pa. Na a certain degree that you can control your health. Na a certain degree that you can control your finances. Na a certain degree that you can control your spiritual life. Pero na area nga di na gyud nimo makontrol, it belongs to God. Nganong wa man nato makontrol atong health? Because we did not take full responsibility. Wa man kamo take full responsibility. Maningon ka naman lang, bahala ng Ginoo. O dili man na siya attitude sa mga taong matured. Nga naman, people who assumes full responsibility to what happens to them are spiritually matured people. Ako man yung mga ison. Wa na blame game. Wa na blame shifting. Muna trademark sa mga tao nga, nitubo na diya sa Ginoo. So once mo tubo tayo sa Ginoo, mga igsoon, ang pagpaminaw sa tingog sa Ginoo sa soda to, dili na lisod. Ano ko ninyo? Grow in spiritual maturity, discernment. Develop discernment through maturity. Engage in spiritual disciplines. Unsa may ito spiritual disciplines diri? Study, meditation, prayer, worship, obedience. Balikon ako. Unsa ito spiritual disciplines? Study, prayer, meditation. Ako yung giapil ang meditation mga igsoona. Nga naman, usahay manggod, kung maghisgot tag prayer manggod, magsige lang tag yaw-yaw. Atong tudluan ang Ginoo ug unsa iyang buhaton. Hala, yaw, maayo. Wa kay revelation na sa iyang pagka-omniscient. Kung nakasabot ka siyang pagka-omniscient, nga bright kay siya, nahibaw na sa tanan, angay na itong buhaton, maminaw na lanta.
So, meditation is an act. It is an act of paying attention to the voice of the Spirit inside of us. So, unsa may practice na to diri, Pastor? Dara ay, Father, speak. For your son, your servant is listening. The moment we say, Lord, speak, Father God, speak, we put ourselves in a state of a receptive mood. Gibutang nimo imong kaugalingon in a receptive mood, and every now and then, you go within. Nga naman, mo check ka og insight. And out of that conscious union with God, ideas mo flow lag kalit. Mo flow lag kalit, mga igsoon. Nakuha ko niyo, mga igsoon? Dili ta makasegregate og tarong sa tingog sa Holy Spirit sa atong own thoughts kundi ta motubo des Ginoo. So atong tutukan ang atong spiritual maturity. Kaon yung karne, unay gatas halahot na. Unay karne kanaapod. Unay bukog suwayig usap. Kung madugmok gani mas maayo. Ha? No, daghan naman di ganahan akong pastor kay tungod lagyan akong statement lagi mo ingo heaven is not our destiny. Kana lang kasayon na. Heaven is not our destiny because heaven is our home. Our destiny is the fullness of God. Kana lang sayon ra kay na. Parte ra gyud na sayon na. Anit gingan lang ta kulto. Hallelujah. Sagdahin na lang na mga igsoon, nato na lang sila pasayloon. Kay nakasa sila. So number 5. Stop tas number 5 kay di na mada. Ang ikauno mga igsoon o ay ka 6 to 10 sunod Domingo na. Obey what God has already told you. Duha ka butang among piang nimo, gusto ka mahibaw sa tingog sa Ginoo kinin duha. Potante kining duha ka butang among piang sa tawo, kinahanglan mahibaw anan to baw. Pride and fear. Pride ani gi-impress ka. Adto si sister ang pue kay akong ayuhon. Ang imong utok nimo ni tukar. Ingon ka. Hala ka uwaw ka no og dili maayo. Gipiangan ka. Sa unsa man? Sa imong garbo. Haskag dili maayo no. Giingnan ka sa Holy Spirit adtoa imong igsuon. Unsa mo dito Lord? Hatagig o sa kalibo. Hala, Lord, hindi ko muhatag na niya ko sa kalibo. Negosyante, di na. Huwag niya ko negosyo. Muadto ko dito, muhatag ko sa kalibo. Uy, kauwaw uroy. Pasin uroy. Dili ni ikaw Ginoo. Kadakong kauwaw na ko, ani. So, unsay mo piang ni mo? Garbo o kahadlok. Unsa mo na mo? Kung man mo piang ni mo ng garbo kadlok, pugnan ka. Ano man? Nauwaw ka. Kinaakay garbo, usa, nahadlo ka, basig di maayo. Saan mo na mo pagkaibaw nga ihatos Ginoo? Baw mo, saan mo pagkaibaw nga ihatos Ginoo? Imong yung buhaton. Para mahibaw ka nga ihabatos Ginoo. Di, kundi ganito ihas Ginoo, mga ikapasaylo. Saylo ako, Lord God, ha? Dito mao. Sa akong pagpaminaw sa tingog Ginoo mga igsoon, sa ako nang gika-share sa iyo ha, nagsugod ni pagsugod gina ko sunod sa kabubutos Ginoo, wa gyud ko laing gipangayo sa Ginoo, gingnan akong Ginoo. Father God, tudloi ko nga makadungog ko sa imong tingog. Nakikining Holy Spirit mga igsoon, may man kay ni siya mubutang nimong sitwasyon ba nga ma-develop gyud imong senses nimo para pagpaminaw sa iyang tingog. Motoy team nako sa akong prayer atong panahona nga Lord teach me how to hear your voice clearly. Then ang pamaagis Ginoo para mosalig rigi ko niya pirme, kami man tong kuyugan ni Limuel og nilang lito dito Cebu adto unag ni Bugi. Among sweldo mga igsoon kuwang-kuwang. So gibudget na nako akong kwarta pamahaw paniudto way panihapon. Fasting kada gabi Niabot sa kaadlaw maana ni sa kaadlaw ni ana mga igsoon niingon ko sa Ginoo between 12 to 2 sa hapon. Ginoo gipulan akong pinuasa. Pakan na ako. Gikapoy na akong pinuasa Ginoo.
Sige po asa kada gabi, puti na namang mga niwanga. Si Limuel nga dako og tutihan adto na niwang na. Si Brian niwang na kay, si Lito anak ni Brad Nerio niwang na po kayo. Pero ang among amin nag-fellowship atos basak sa may mambaling ni Dolores Bregolinia, ang iyag yung itudlo sa amodong katunig yun ninyo nga makatun yun po paminaw sa Holy Spirit. Mo gitoy akong desire gyud atong panahon na makadungog ko sa tingog sa Holy Spirit. Pag abot og mga alas 5 sa hapon na mo kitingog nga nadungog. Ingon ko nga pag ilis adto ka sa puente may rotunda. Ilis ko mga ison, daldali kong ilis. Pag abot ako dito, wa magilaing ang gisulti sa kuha nga kusog kay impresyon ako sa sud. Pag ilis og adto sa puente rotunda, wala pud mo ingon nga pakanon ti ka didto, pasangyahon ba ti ka didto, pero ang akong habit before, kada adto na ko didto, kami ni Limuel ni Brian, mangadto mi didto kay manangyaw mi. Tuyok-tuyok na ko sa rotunda mga ison, fadigad magunsam ko diri. Kinsa may imong pasangyawan, tuyok-tuyok na ko. Karon kay nasugatan man ako ang youth sa Mandawi, nga amigong Brian, nga amigo po nako, ang kuyog siyang uyab. Si Uding, among kasabot ba, wa mo to nga, tuloy yun ni kamok Jollibee, imuhan na lang ning usa. Inko, okay ra, salamat kay, busog ako. Pag abot na ko sa unahan, mga igsoon, giingna, mito ko sa Holy Spirit. Nangay, kagkaon ako kaninang alas 2, ipari, tika, diskwente, kay pakanoon, tika, nga nung manangyaw man ka. Tanaw ko mga igsoon, paglingin ko. Lord, wawa sa po, Lord, ay, bubali ko dito, mga bitaw, Francis, wa pa bitaw ko ikaon. Mauwaw na ko, pero kabaw mo, puti na kong lipaya. Dako kaya akong kalipay. Nga naman, anak ko, Lord, salamat kayo na nakadungog yun ko sa imong tingog. Dito yun nagsugod ang tanan mga igsoon nga kung maminaw ka sa tingog sa son, di, jog ka magutman. Giyahan jud ka sa Holy Spirit mga igsoon, asa ka padong. Giyahan jud ka sa tingog sa son nimo. Una mayon ko, to serve God. Exciting kayo. Kung sa imong pagtuon, sa imong adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong health, pag-develop sa imong kaugalingon, kung maminaw ka sa imuhang saman, teacher nimo nga naa sa sod, and it is the Holy Spirit. So, mga igsoon, obey what God has already told you. Maunay number 6, obedience leads to greater clarity. Okay? James 1:22, ako nalay basa. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Dili lang kayo maminaw tas word, kundi ato yung praktison. Hangtod, parehara bitaw na mga igsoon, sige tagbasag libros basketball ba? Sige tagbasag libros basketball. Sige tagtanaw basketball sa NBA, knowledgeable na kayo kinsay MVP, kinsay maayo kay din mo basket, kinsay na NBA aning tuigab. Grabe na kay kag knowledge, bias basketball, pero pag uniton kag bola, paitsahon kag 3 points, di yung kag kaigo. Ano naman? Huwag mo kay practice. So, niining kabuntagon, unsay atong nadungog. Now, this morning, unsay inyong nadungog? Atong praktison. Kay by doing so, wala lang nakadungog, kundi ato yung gibuhat, unsay gisulti sa Holy Spirit sa atong kinasuluran. Do what God has already told you. Okay, under number 5, principle of faithfulness. Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Faithfulness in small things leads to greater revelation. Romans chapter 10 verse 17, unsay gisulti? Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Moabot ang pagtuo sa atoa, pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa tingog sa Dios sa atong kinasuluran. Unsay pasabot aning do what God has already told you. Sugdan ka sa Ginoo, sugdan ta sa Dios pagsugo sa gagmayng mga butang. Kung faithful ka sa gagmay lang nga gihatag sa Ginoo sa imuha nga angay natong buhaton, greater revelations, greater wisdom, greater understanding will come.
greater insights, greater creativity, greater ideas will come. Nga naman, faithful man kas gamay. To have faith, ayaw mong kalimutan, alas katapusan. To have faith, we have to be faithful. Number 6 o number 10, next Sunday na lang. Manindog ta alas pagsugod. Father God, salamat kayo sa imong grace. Salamat sa imong favor nga imong gipaabot sa amoa. Thank you, Father, that you enlighten us. Thank you, Father, that you help us go deeper in our relationship with you. Thank you, Father, that you allow your Spirit, Father, to unveil the truth deep within us, to open up our spiritual senses so that we will be able to hear your voice clearly, Father. Thank you that you allow us, Father God, and giving us the privilege to behold your glory and allow your glory to be reflected in us. And thank you also, Father, that by your grace, you have granted us that ability, Father, to go beyond the physical material realm and to access your realm, Father God. To live and dwell where you are living right now, Father. To be conscious of your presence at all times. Father, I bless all my brothers and sisters this morning and I continue to lift them up into your throne. Amen and amen. Praise God. Announcement. Meeting ko, no? Ang mga dekon ay meeting ko niya hapon, alas 4. Okay na? Okay, manindog ng talan, mga tata, hindi. Tampo naman sa pastor, closing prayer, mga na lang na pagtapos, o mga women's, ako nung sila meeting. Pero ang mga dekon, karoon ng hapon, alas 4 talang mga dekon, together sa alas 4 ng hapon. Balik lang mo, manindog sa mga. Mga talan na. Pagkanin